Maraming salamat po sa inyong pagsama sa panahon ng pagsamba. Please turn your Bibles with me, please, to Matthew, the book of Matthew. Ang chapter po ay 26. Let's read from verse 36 hanggang 46. Matthew 26, 36 hanggang 46. Pagkatapos ay pumunta si Jesus nakasama sila sa isang pook na tinatawag na Gethsemane. Na sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Maupo kayo rito, samantala kayo pupunta sa dako roon at mananalangin." Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang malungkot at mapagama. Na sinabi niya sa kanila, "Lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay ko. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin." Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog. At sinabi niya kay Pedro, "Sa makatuwid, hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng isang oras." Verse 42, muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyayari." At muli siyang lumapit at naratnan silang natutulog, sapagkat antok na sila. Kaya sila'y muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ang gayon ding mga salita. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo, malapit na ang oras na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Umangon kayo, lumakad tayo. Masdan ninyo, malapit na ang nagkakanulo sa akin." Madalas, pag binasa po natin ang mga sulat na may kinalaman sa buhay at ministeryo ng Panginoong Jesucristo, mas kilala po sa Ingles na Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke, kasama na si John, we tend to overemphasize on His deity. Hindi ko po sinasabi na ayaw ng mga sumulat ng mga ebanghelyo na maintindihan ng kanilang mga mambabasa na si Jesus ay Diyos. Hindi po yun ang sinasabi natin dito. Ang sinasabi natin ay, baka naman po sa ating pagbabasa ng mga sulat ng mga ebanghelista, nakakaligtaan nating pansinin ang isang importanteng katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo. Ang katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay hindi ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ay tao rin. The Lord Jesus Christ is not only fully God, He is also fully human. I would argue, but not completely or totally in this sermon, that the synoptic records, Mateo, Marcos, Lucas 1, sama na natin si Juan, reflect mostly, o ang kanilang mga sinulat ay nakatuon, hindi po sa pagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ito po ay malinaw na malinaw kay Juan. Pero pag binasa natin si Mateo, Marcos at Lucas, mas nangingibabaw sa kanilang pagsusulat, at sana po mapansin din natin yan pag binabasa natin ang kanilang mga sulat, na ang Panginoong Jesucristo ay tao rin. He is not only God, He is also human. Kaya po siguro sinabi niya po sa Pablo, ang Panginoong Jesucristo ang ikalawang Adan. I think
importante po yung ibig sabihin ng ikalawang Adan. Hindi po ito itinuturo sa atin ang simpleng katotohanan na si Kristo Diyos. Tinuturo nito sa atin na nung sinabi ni Pablo na Panginoong Jesucristo ay ikalawang Adan, siya ay tao. Nakikita po natin yan sa 1 Corinto 15, 45 to 49, verse 21 hanggang 22, o kaya naman yung sa Roma 5, 12 hanggang 21. Kaya naman, ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa lupa, kasama ng kanyang mga himalang ginawa, ay ginawa niya bilang tao. Kasi madalas, sa ating pag-aaral ng buhay at ministeryo ng Panginoong Jesucristo, pag nakikita natin ang Panginoon gumagawa ng himala, lagi natin dinudugtong ang katotohanan si Jesus ay Diyos. Kaya niya nagawa. Halimbawa, yung lumakad siya sa tubig. Kaya nagawa ng Panginoong Jesucristo yun, kaya kasi siya ay Diyos. O kaya naman, sa kanan, nung ginawa niyang alak ang tubig, kaya nagawa ng Panginoong Jesucristo yun, dahil siya ay Diyos. Pero kung pag-aaralan po natin mabuti ang mga sumula, hindi lang yun ang gusto nilang bigyan natin ng pansin. Ang gusto nilang bigyan natin ng pansin, bagamat Diyos ang Panginoong Jesucristo, ang lahat ng kanyang ginawa sa kanyang ministeryo nung nandito siya sa lupa, ay ginawa niya bilang tao. At ang lahat ng himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay dahil sa kapangyarihan na kanyang inaasahan mula sa banal na Espiritu. Kaya po importante yung sinulat ni Mateo sa Matthew 3:16, na Panginoong Jesucristo pinautismohan. Aalala niyo yung kwento ngayon? Nung umahon ng Panginoong Jesucristo, nakita nila, hindi lang nila narinig ang tinig ng Ama, nakita nila ang banal na Espiritu na bumaba at nanahan sa Panginoong Jesucristo na gaya ng isang kalapati. Huwag natin basta-basta i-dismiss yung mga detalye na binibigay sa atin sa Biblia. Ang banal na Espiritu ay nanahan sa Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa lupa. Kung isasama niyo po yan sa sinabi niya po sa Pablo sa Filipos 2:8, and being found in human form, He, Jesus, humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. It will all suddenly make sense. Kung ang Panginoong Jesucristo ay pinananahanan ng banal na Espiritu nung siya ay nandito sa lupa, at ang lahat ng kanyang ginawa ay sang-ayon sa pag-asa at pagdepende niya sa Diyos, pati ang kanyang pagsunod ay pagpapakita ng kanyang ganap na pagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Nang ang Panginoong Jesucristo ay nandito sa lupa, walang bahagi ng kanyang buhay, walang anumang pangyayari sa kanyang buhay ang hindi niya pinasakop sa kalooban ng kanyang Ama. At minsan nalilimutan natin yun pag binabasa natin ng Biblia. The Lord Jesus, dito po sa passage na ito, tinuruan tayo ng mabuting halimbawa that the only way to glorify God is to be fully obedient to His will. Ulitin ko po yun. Ang tanging paraan para maluwalhati natin ng Diyos ay ang ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin mula sa passage. Una, the Lord Jesus Christ coming to terms with His humanity. Secondly, the Lord Jesus Christ putting His confidence fully in God's sovereignty. Tingnan po natin yung unang bagay. Coming into terms with His humanity. I think, wala na pong ibang passage sa Bible ang mas malinaw na tuturo sa atin ang katotohanan nito, kundi sa binasa natin. The very fact that our Lord here prayed, ang Panginoon dito sa passage na binasa natin ay nanalangin sa kanyang Ama. Yun ay malinaw na indikasyon na ang Panginoong Jesucristo ay tao. Bakit ba nananalangin ang tao? Bakit na ba natin sa ating sarili? Bakit nananalangin ang tao? Bakit tayo nananalangin sa Diyos? Tayo nananalangin sa Diyos sapagkat ang tao ay dependent beings.
Ano yung ibig sabihin ng dependent beings? Hindi natin kayang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan sa ating sarili. Nakadepende lamang tayo sa tulong ng iba, lalo tigit sa tulong ng Diyos sa ating buhay. In other words, maraming bagay na hindi natin kayang gawin. At kailangan natin tanggapin yun. Kaya ako naniniwala na ang isang tao na ayaw tumanggap ng katotohanan na kailangan niya ang iba, hindi siya nakakaunawa ng gusto kung anong ibig sabihin ng pagiging tao. Ulitin ko yan. Ang isang tao na walang pagtanggap na kailangan niyang iba ay hindi nakakaintindi ng ibig sabihin ng pagiging tao. Hindi natin dapat kalimutan na ang Panginoong Jesucristo, nung siya nandito sa lupa, He was not merely pretending to become human. He was truly human. Tao ang Panginoong Jesucristo. And He was not a man who could survive alone. Ang Panginoong Jesucristo ay malinaw na halimbawa ng totoong tao. Bakit? Sapagkat hindi siya nabuhay sa kanyang sarili lang. Inamin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili na kailangan niyang iba. Dito, sa panahon na ito, malapit na siyang ipako sa krus ng Kalbaryo, inamin ng Panginoong Jesucristo na kailangan niya ang Ama. Kailangan niya ang tulong ng Ama. Pero nakakalungkot dyan mga kapatid, unlike many humans or Christians for that matter, alam ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang pangunahing pagmumula ng tulong ay walang iba kundi ang kanyang Ama. Ang totoo niyan, ito pong eksena na ito was the night before he was captured. At noong panahon na yan, ang binasa natin sa kwento, hinilingan ng Panginoong Jesucristo yung mga alagad na magpuyat kasama niya. Pero ano yung nangyari? Itong mga alagad niya, meron siyang 11 na lang kasi si Judas wala na. Pinagkaroon na siya, so 11 na lang. Iniwanan niya yung 8 doon sa pintuan at sinama niya na lamang 3. Si Pedro at yung 2 anak ni Zebedeo, si John at si James. Yun yung inner circle ng Panginoong Jesucristo. So sinabihan niya na, samahan niyo ako sa panahon ng aking kalungkutan. Kasi sinabi niya dyan na itong kalungkutan nararamdaman ko ay sapat upang mamatay ako. Pero ano nangyari? Nung bumalik siya after an hour, nakita niya yung mga alagad niya, tulog. Ginising niya. For the second time, he went to the place and then prayed. Nag-pray siya. Pagbalik niya, tulog na naman. So, ano pinapakita sa atin doon sa kwento na yun? Ang Panginoong Jesucristo, kailangan niya rin ng companion eh. Kailangan niya rin ng kaibigan. Kailangan niya ng kasama. At yung hinihintay niyang suporta ng kanyang mga close friends sa panahon ng kanyang pamimigati, hindi na ibigay sa kanya. Siguro may isang practical lesson tayo matututunan dito. Bagamat meron tayong mga tao mapapagkatiwalaan, mga kaibigan, pamilya, darating ang panahon, ang tendency na they will fail us. Darating ang panahon, mabibigo tayo pag umasa tayo sa tao. Kamag-anak man natin ito ang kaibigan. And that happened here. Sa buhay ng Panginoong Jesucristo, siya'y nabigo sa kanyang mga tinuturing na malapit na kaibigan. Pero ito maganda. Bagamat binigo siya ng kanyang mga malalapit na kaibigan, sa panahon ng kanyang pangangailangan, hindi siya binigo ng kanyang Ama. Tandaan niyo mga kapatid, the same Father ng Panginoong Jesucristo is our Father by virtue of our adoption. Nung inampun tayo ng Diyos dahil sa ating kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, ang Ama ng Panginoong Jesucristo ay Ama rin natin. At alam ng Ama natin kung ano yung ating pangangailangan. Hindi ko sinasabing huwag tayong magtiwala sa kapwa, o sa kaibigan, o sa asawa, o sa mga malalapit sa atin. Pero huwag natin kalimutan
na mayroong isa na dapat tayong pagkatiwalaan na kahit kailan hindi tayo bibiluin. At yun ay walang iba kundi ang ating Ama na nasa atin. Pansinin niyo po yung verse 39. Dito po sa passage natin. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayunman hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Isa pa pong indikasyon dito na ang Panginoong Jesucristo, alam niya kung ano ibig sabihin ng pagiging tao. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, dito sa talatang ito, ay nagpakita sa atin ng labis na pagkatakot. Baka iba sa atin hindi alam. May bahagi nito na nagtuturo sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay natakot. At ang talatang ito ay nagpapakita sa atin na ang Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng pagkatakot even to the point of death. Kaya po may mga nagsasabi na ang pagkatakot, hindi daw tayo dapat matakot sa kahit anuman. Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Ako'y sasabihin ko po sa mga nagsasabi ng yan, parang sinasabi nilang hindi sila tao. Hindi sila marunong matakot. Ang Panginoong Jesucristo nga, walang kasalanan. Technically, dahil walang kasalanan ng Panginoong Jesucristo, walang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Pero alam niyang mamamatay siya. And the mere fact na alam ng Panginoong Jesucristo, haharap siya sa kamatayan. Mamaya makikita natin kung anong ibig sabihin nun para sa Panginoon. Natakot siya. Nagpakita siya ng pagkatakot. We cannot simply drive away reality by mere pretension. Kung ano yung totoo, tanggapin mo. At hindi natin dapat ipagkaila ang katotohanan na ito. Hindi mo pwedeng drive away yung fear by mere pretending not to feel. You cannot drive away death by pretending that it's not there. Ang pagiging tao ay tumatanggap sa katotohanan ng mga katotohanan sa buhay. Kasama na dyan ang natural na epekto ng kamatayan, pagkatakot. Ano nga bang dahilan ng pagkatakot ng Panginoong Jesucristo? Ang ganda tanong. Ang Panginoong Jesucristo natakot? Parang hindi ko yata matanggap yung katotohanan na yun. But it's there in the Scriptures. Ang Panginoong Jesucristo ay natakot. Pero ang tanong, bakit siya natakot? Ano yung dahilan ng kanyang pagkatakot? I think, doon sa verse 39, binigyan tayo ng hint ni Mateo. Yung binanggit ng Panginoong Jesucristo, Ama ko, kung maaari lumampas sana sa akin ang kopang ito. The cup. Ano ibig sabihin yung cup? What's the cup? What's the cup? Ibig sabihin ng cup. Alam niyo po, pag binasa niyo nandiyan sa passage, hindi niyo maintindihan kung ano ibig sabihin ng kopa o ng cup. Pero sa Bible, at least mayroong tatlong ibig sabihin o sense ng cup. Sa lumang tipan, ewan, natatandaan niyo po yung sa Genesis 44:2, si Joseph, pumunta yung kanyang mga kapatid upang bumili ng pagkain sa Egypt. Yung huling eksena, pinapunta niya si Benjamin. Tapos pinauwi niya. Tatandaan sa Genesis 44:2, sabi niya, inutusan niya isang alipin, ilagay mo yung aking silver cup doon sa sako ng pinakabunso. Isa yung sense ng salitang cup, literal na cup. But there's a second sense, symbol of God's blessing. Sa Psalm 23, pag binasa natin yung awit 23, kadalasan, ang image lang na pumapasok sa atin, yung image ng shepherd at saka ng sheep. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero dun sa Psalm 23, dalawang image dyan. Image ng shepherd at saka sheep, at saka image ng banquet. Dun sa verse 5 at saka verse 6, mayroong binanggit dyan, my cup overflows with what? With Yahweh's goodness and mercy. Nung sinabi ni David, ang aking saro o kopa ay nag-uumapaw ng kabutihan at awa ng Diyos, ang tinutukoy niya ay pagpapala ni Yahweh.
So, ibig sabihin ng cup doon, pagpapala, God's blessing. Pero may third sense. Doon sa Psalm 75, verse 7 to 8, pero tingnan po natin sa dali. Awit 75, verse 7, at saka verse 8. Meron dito yung gitna cup dyan. O saro. Verse 7 and verse 8. Kundi ang Diyos ang hukom, ang isa ay ibinababa at ang iba ay tinataas naman, sapagkat sa kamay ng Panginoon ay mayroong isang kopa. May alak na bumubula, hinalong totoo, at kanyang ibubuhos ang laman nito. Tunay na ang masasama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. Ang tinutukoy ng sumulat na awit na laman ng kopa. Ang puot ng Diyos sa gawa ng mga makasalanan. Malinaw din yan doon sa Jeremiah 25, verse 15. Meron din binanggit si Jeremiah na kopa. Kopa ng puot ng Diyos na ibubuhos niya sa lahat ng mga gumagawa ng masama. So ito yung third sense ng kopa. Ang puot ng Diyos sa kasalanan. So obviously, ang Panginoong Jesucristo nung binanggit niya yung kopa, hindi niya tinutukoy yung number 1. Hindi literal na kopa yun. Hindi niya sinasabi yung number 2. Hindi niya katatakutan ng biyaya ng Diyos. O blessing ng Diyos. Number 3, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dito, ng salitang kopa. So our Lord's fear has a cause. At ang dahilan ng pagkatakot ng Panginoong Jesucristo ay ang karanasan sa pamamagitan ng pag-inom ng kopa ng pagdanas ng puot ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano dadanasin ng Panginoong Jesucristo ang puot ng Diyos kung wala siyang kasalanan? Sa 2 Corinthians 5, verse 21, may sinabi si Apostol Pablo dito na magbibigay sa atin ng liwanag kung bakit sinabing, kung ano yung dahilan ng pagkatakot ng Panginoong Jesucristo. 2 Corinto 5:21. Nandito po yung sinasabi, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakikilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo maging katuwiran ng Diyos. Ano sinasabi ni Apostol Pablo dito? Ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan ay itinuring na kasalanan. Nung ang Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng kasalanan ng Kanyang piniling bayan ay ipinatong sa Kanya. Sa theology, tawag doon, imputed to Him. So itinuring na kasalanan ang Panginoong Jesucristo dahil sa atin. At yung eksena na yun sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay nakabayubay, naranasan niya ang puot ng Diyos sapagkat ipinatong sa Kanya ang kasalanan ng Kanyang bayan nung inihain niya ang Kanyang sarili. Tandaan niyo yung Passover na, yung alay na inihahandog sa templo. Perfectong alay. Pero meron silang ceremony. Actually, dalawa yun. No? Meron tinatawag na alay na papatayin at may alay na papakawalan. Tinatawag na scapegoat. So may ceremony dyan. So bago paslangin ang alay na ito, pinapatong ng punong saserdote ang kanyang kamay. Bilang simbolo ng kasalanan ng bayang Israel ay ipinapatong sa alay na ito bago ito patayin. Alam niyo, the same picture ang nangyari sa Panginoon Jesucristo nung siya nasa krus ng Kalbaryo. Kaya gano'n na lamang ang tindi ng pagkatakot ng Panginoong Jesucristo sapagkat sa unang pagkakataon, mararanasan niya ang puot ng kanyang Ama. At naranasan niya yun dahil kailangan niyang ialay ang kanyang buhay. Kaya pag binasa natin yung Matthew 27 verse 46, makikita natin ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano ibig sabihin nun? Because at that particular point, sa krus ng Kalbaryo, ang kasalanan ng bayan ng Diyos ay dinala ng tagapagligtas. Definitely,
Ang Diyos ay banal, He will not have anything to deal with sin, much more look at sin. And here, makikita natin ang Panginoong Jesucristo nakapako sa krus, taglay ang kasalanan ng lahat ng kanyang mga pinili. At that point, the Father was against the Son. Kaya maintindihan natin sa aspeto na ito, na ang Panginoong Jesucristo ay dumanas ng labis na pagkalungkot, pagdurusa, hindi lang ng pisikal, kundi ng kanyang emosyon. Sa unang pagkakataon, tinalikdan siya ng Ama. At yun ay bilang katuparan ng awit 22 verse 1. Yung awit 22:1 is the same exact word na ginamit ng Panginoong Jesucristo doon sa Mateo 27:46. Ama, bakit mo kaya? Bilang katuparan sa kanyang gawain bilang Mesiyas. Alisin niyo po yung pagkaunawa na ito. Sa krus ng Kalbaryo, ang matitira na lang sa iyo, krus na walang tagapagligtas. Alisin mo ang katotohanan na hinarap ng Panginoong Jesucristo, ang puot ng kanyang sariling Ama, sapagkat sa pamamagitan nito, mapapahawi ang puot ng Diyos. Yun ang hinihingi ng hustisya ng Diyos. Ang may magbayad. Ang walang kasalanan, magbabayad para sa may kasalanan. Anong kaulugan ng krus para sa iyo? Anong kaulugan ng mga inaawit natin dito na patungkol sa krus para sa iyo? Pagkatapos mo marinig ang katotohanan na ito, anong magiging tugon mo? Sabihin mo nito, ano pala ibig sabihin na? Kung makikita mo, ang pag-aaral ng Panginoong Jesucristo, ang katumbas ng kaligtasan na hinahatol sa iyo. At ang katuwiran ng Panginoong Jesucristo, ang tayong katuwiran na tatanggapin ng kanyang Ama para ikaw ay pumasok sa kanyang kaharian. Pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo to. At naranasan niya at tinanggap niya ang kanyang pagiging tao at that particular point. Kapag hindi niya gagawin yun, hindi niya matatapos ang gawain ng pagliligtas. Tingnan po natin yung pangalawang punto. Confidence in God's sovereignty. Hindi tayo dapat huminto doon. Papaano hinarap ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sitwasyon nung siya'y nasa hardin ng Gethsemane? Tingnan niyo po yung verse 39 ulit and verse 42. Tingnan na lang po natin yung verse 42. Muli, sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Doon sa verse 39 at saka sa verse 42, mayroong dalawang importanteng phrase dyan na hindi natin dapat palagpasin. Ano yung phrases na yun? Not as I will, but as you will. So verse 42, at saka verse 39 din, your will be done. Ang kalooban mo ang masunod. Alam nyo, sinusuportahan lang ng dalawang phrases na ito, yung katotohanan na binanggit natin. Alam ng Panginoong Jesucristo ang katotohanan ng pagiging tao. Alam ng Panginoong Jesucristo ang limitasyon ng pagiging tao. Sapagkat ipinakita niya ang kanyang ganap na pagdepende sa kanyang Ama, pag-asa sa kanyang Ama. Pero hindi lang yun ang tinuturo ng dalawang phrases na yun. Tinuturo din sa atin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang kalooban mo ang masunod at hindi ang sa akin. Ang katotohanan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. At ang katungkulan ng sino mang nilalang na nakakaintindi nito ay ang magpasakop ng gusto. Ang tawag po natin dyan, the sovereignty of God. Ito po ay paniniwala na walang anuman sa mundong ito ang nagaganap dahil nagkataon lang. Nothing in this world is an accident. Wala pong aksidente sa mundong ito. Everything happens
Because God allowed them to happen. Kaya hindi natin dapat kalimutan mga kapatid. Kung pinahihintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyari, kasama na yung sa Yolanda, yung nawawalang airplane, lahat ng mga trahedyang alam natin, kung pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay na yan, hindi po natin dapat kalimutan ang katotohanan na pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay na yan sapagkat meron siyang mabuting layunin. Wala po akong naisip na mabuting halimbawa, kundi yung halimbawa ni Joseph. Sa Genesis chapter 50 verse 20, ganito yung sinabi. As for you, si Joseph po yung nagsasalita. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Ay, naituro na natin sa Sunday school yung verse na yan. As for you, yung mga kapatid niya, you meant evil against me, si Joseph, but God meant it for good. Yung pong salita na yun, o yung pong pangungusap na yun, ay nagtataglit ng dalawang katotohanan na mayroong responsibilidad ang tao, pero nangingibabaw ang pagiging soberano ng Diyos. Pinagsama sa isang sentence, pero hindi sila nagko-contradict sa isa't isa. Ano yung ibig sabihin? Yung mga kapatid ni Jose, pinagplanuhan, nasaktan siya. Alam natin ang storya. Nagsinungaling sila sa kanilang ama. Pinalabas na patay na si Jose. Pero totoo, binenta siya. Si Jose, dinala sa Egypto. At naging alipin. Naghirap, nagdusa. Pero alam natin kung ano yung ginawa ni Yahweh kay Jose. Siya ay pinagpala. Di ba kahit nung nasa loob siya ng bilangguan, nandun pa rin ang pagpapala ng Diyos. Kahit saan magpunta si Jose, dahil siya ay nagpapasakop sa pagiging soberano ng Diyos, pinagpapala siya. Gayun pa man, hindi ibig sabihin nagpasakop si Jose sa pagiging soberano ng Diyos, walang masamang nangyari sa kanya. Pabalita, nagpasakop siya sa pagiging soberano ng Diyos, pero maraming masamang nangyari sa kanya. Ano lamang po ang gusto mong sabihin? Bagamat pinapahintulutan ng Diyos na may mga mangyaring masama sa ating buhay, hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang mabuting layunin. Sa bandang huli, tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin na mabuti para sa kanyang mga anak. Diba sabi sa Romans 8, verse 28, ang lahat ng bagay ay nagkakalaki para sa kabutihan ng kanyang mga anak. So yung lahat ng bagay po na tinutukoy doon, kasama yung mga pangit. Hindi lang mabuti. So lahat ng bagay, maganda man o hindi, pinapahintulutan ng Diyos na mangyari, sapagkat ang lahat ay ginagamit niya upang may sakatuparan ng kanyang layunin. The same truth will apply to Pharaoh. Sabi niya kay Moises, luluwanatiin ko ang aking sarili sa pamamagitan ni Paraon. Ano ibig niya sabihin? Kahit masama si Paraon at marami siyang gagawing masama sa bayan ng Israel, matutupad pa rin ang ating layunin. Bakit? Sapagkat kontrolado niya ang lahat ng bagay. Hindi ba magandang source of encouragement ito para sa atin? The same truth was the source of the Lord Jesus Christ's encouragement. Nung siya'y nandun sa punto, nauhulihin na siya para siya ipagkanulo, para siya iparusahan, and ultimately, para siya ipatayin. Alam ng Panginoong Jesucristo na ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng nangyayari. Hindi lang yan. Meron pang isang praktikal na bagay na gusto kong i-share sa inyo na nalilimutan natin mga Kristiyano. Dito din po sa passage na binasa natin, makikita natin ang Panginoong Jesucristo, hindi niya tinago yung totoo niyang nararamdaman sa kanyang Ama. Pinakita niya at sinabi niya, Ama, kung pwede lang, lumampas sa akin ang saro. Hindi ba't pinapakita dyan ang katotohanan ng laman ng loob ng Panginoong Jesucristo? Ang kanyang damdamin. Nakakalungkot po kasi mga kapatid, sometimes we pray without emotions. Sa pagkaintindi ko po, pag ang isang tao ay nagsasalita, nananalangin, nagsasalita, pero siya'y walang emosyon,
o walang nararamdaman, ibig sabihin lang yun sa akin, hindi niya naiintindihan yung kanyang sinasabi. Kapag ang naiintindihan ng tao, sinasamahan ng kanyang damdamin. Hindi pwedeng nagsasalita ka na walang damdamin. Dapat may damdamin. Ang Diyos, Ama natin. Ang Panginoong Jesucristo, lumapit siya sa Ama at hindi siya nagtago ng kanyang damdamin. Pero kahit na hindi nagtago ng damdamin ng Panginoong Jesucristo sa Ama, nung siya'y nananalangin, lagi pa rin nakatanim sa kanyang isipan, nakadepende pa rin siya sa Diyos, umaasa pa rin siya sa Ama. At naiintindihan niya na ang nangyayari sa kanya at ang mangyayari sa kanya sa krus ay bahagi ng plano ng Ama na mabuti. Pero pwede natin take up din yung mga Christians. Pag kayo ba nagpe-pray sa Panginoon, pinapanalangin niyo yung pinakamarugdog na karanasan ninyo sa buhay, hindi pa rin kayo umiiyak? Hindi po masamang umiiyak pag nananalangin. Lalo na kung alam ninyo, naintindihan ninyo yung inyong pinapanalangin. Umiiyak kayo sa Panginoon kung kinakailangan. Kung yun ang dinadala na sitwasyon ninyo. At maintindihan kayo ng Ama. Kung ang Panginoong Jesucristo naiintindihan ng kanyang Ama, naiintindihan din tayo ng kanyang Ama. Sapagkat ang kanyang Ama ay siya rin Ama natin. At ang Ama natin na yan ay hindi nagbabago pagpakailanman. Pero paalala, kung ano yung naramdaman ng Panginoong Jesucristo, hindi kinontrol yung kanyang iniisip. Ang alam ng Panginoon, gusto ng puso ng Panginoong Jesucristo, kung maaari, if possible, ayaw niya na mapawalay sa Ama. Ayaw niya na ayaw niyang maramdaman ang poot ng Ama dahil tataglayin niya ang kasalanan ng mga pinili. Ayaw niya yun. Imagine, from eternity past, magkasama na sila ng Ama. Magkasama sila nagplano ng paraan ng pagliligtas. And at this point, hindi maliligtas ang tao pag hindi niya naranasan ang mawalay sa Ama. Kahit nung oras lang na yun. Kaya sabi ng ibang mga theologians, ang katumbas ng pagdurusa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay ang pagdurusa ng isang makasalanan sa impyerno. Ganun kahirap. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Nagkatawang tao. Pero dun sa krus, mawawalay siya sa Ama. Unconceivable yun para sa Panginoong Jesucristo. Pero pinagdaanan niya lahat yun dahil bahagi yun ng pagliligtas. Another thing, sa verse 42, tingnan niyo po yung appeal ng Panginoong Jesucristo. Ito maganda. Kasi dun sa verse 39, ang phrase na ginamit niya dito, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayunman, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Pero tingnan niyo sa verse 42. Nagbago yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Doon sa verse 39, sapagkat intindi ng Panginoon ang pagiging tao, sabi niya, kung maaari, lampasan. Ayaw niya na mawalay sa Ama, kahit isang oras lang. Pero sabi niya sa verse 42, dahil hindi ko na talaga pwede itong lagpasan, masunod ang gusto ko. Sa verse 39, makikita natin ang kalooban ng Panginoong Jesucristo. Pagdating natin sa verse 42 at 44, wala na yung kalooban ng Panginoong Jesucristo. Ang natira na lang dyan, kung ano yung kalooban ng Ama. Anong pwede natin matutunan doon? The Father's will cannot be frustrated, and Jesus submitted. Hindi pwedeng mabago ang plano ng Diyos. Kaya ang Panginoon nagpasako. God's will must always take precedence. Dapat mauna ang kalooban ng Ama.
Ang totoong pagtitiwala ng Diyos ay soberano, sakop ang katotohanan na kailangan nating talikuran ang lahat ng may kinalaman sa ating sariling kagustuhan kung yung sarili nating kagustuhan ay labag sa kagustuhan ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 16:24, ang sino mang gustong maging alagad ko, pasanin ang kanyang krus, kalimutan ang kanyang sarili, araw-araw. Yun yung tinutukoy niya. At ang Panginoong Jesucristo, hindi lang nagturo sa bibig, nagpakita sa halimbawa. Naintindihan niya ang plano ng Diyos, kailangan niyang pasanin ang kasalanan ng kanyang bayan sa krus ng Kalbaryo, at sa pagpasan niya ng kasalanan, tatalimuran siya ng Ama kahit sa pagkakataon lang na yun. Dahil taglay niya ang kasalanan, nagpasakop siya. Mas importante ang kalooban ng Ama kesa dun sa gusto niya. Mas gusto niya ang hindi dumaan. Kasi totoo niya, inosente naman siya. Wala siyang kasalanan. Ang totoo, walang hawak, walang panghawakan ng kamatayan sa kanya. Pero kung hindi siya magpapasakop, walang kaligtasan. Kailangan natin tanggihan, we must reject anything that we want that would eventually come in conflict with what God wants for us. That is the meaning of self-denial. Yung pagpasa ng krus, araw-araw, ang ibig sabihin nun, tatanggihan mo yung gusto mo. Kung yung gusto mo, kontra sa gusto ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng discipleship. Pagsunod kay Kristo. Alam mo na soberano ang Diyos. Alam mo na ang gusto ng Diyos ay mabuti. Alam mo na tama ang gusto ng Diyos. Di magpasakot ka. Yun ang tamang response ng isang totoong Christian. Ngayon, paano natin nalalaman ang kalooban ng Diyos ngayon? Si Jesus, nakikipag-usap sa Ama. Sasalita siya, naririnig niya ang Ama. Pero sa atin ba ngayon, paano natin naririnig ang salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng Biblia. Hindi natin kailangan ng fresh revelation. Hindi natin kailangan ng panaginip. Hindi natin kailangan marinig yung mga takot-takot tayo pag may narinig tayong boses. Pero sabihin, schizophrenic ka na. Kaya narinig ka mga boses na nagpuputo sa'yo. Pero may mga tao gusto may naririnig na boses. Hindi natin kailangan marinig ang boses ng Diyos audibly. Sapagkat ang lahat ng gustong malaman ang gusto ng Diyos na malaman ng mga Kristiyano sa kanyang pananampalatayang pamumuhay, isinulat na. Nakasulat. Basahin, pag-aralan, balik-balikan. Kaya may mga Puritan, sabi nila, pag magpe-pray daw tayo, dapat nagpe-pray tayo according to Scripture. Ano ibig sabihin nila? Ang mga Puritan kasi, pag nagpe-pray sila, nagpo-quote sila ng verses sa Diyos. Nagpe-pray sila, nagpo-quote sila ng verse. Not necessarily babanggitin in Matthew 27 verse. Hindi gano'n. Binabanggit nila kung ano yung laman ng talata. Binabanggit nila yun sa Diyos, hindi para paalalahanan ng Diyos ang kanyang sinabi. Sinasabi nila ang salita ng Diyos para paalalahanan ng kanilang sarili. Para paalalahanan sila kung ano ang kalooban ng Diyos na ipinahayag niya sa kanyang salita. So the benefit of that is not for God. The benefit is for them, for us. Pero ngayon, madalas, kung tayo nag-pray, do we even mention God's Word in our prayers? Rarely. Often, when we pray, we just tell God, this is what I need. Paano magiging means of grace ang prayer kung hindi nito patitibayin ang iyong pananampalataya? And one of the most important ways, kaya means of grace ang pananampalataya, sabi ng mga Puritans, even sa prayer, dapat maraming salita ng Diyos. Ba't di natin yung gawin? Mga kapatid, sa iglesia nito. Pag nanalangin tayo, samahan natin ang salita ng Diyos.
Ang Panginoong Jesucristo, nakita niya ang katotohanan na siya'y tao. Sana hindi din natin makalimutan makita yung katotohanan na yun. At bilang tao, ang Panginoong Jesucristo nakaranas ng mga limitasyon ng tao. Pero, hindi nalimutan ng Panginoong Jesucristo na kailangan niyang magpasakop sa Ama. At yung katotohanan na siya'y taong nagpapasakop sa Ama at that time na nasa lupa siya, nagbigay sa kanya ng tibay sa kanyang pananampalataya. Na kahit anong mangyari, kahit anong pahintulutan na Diyos sa kanyang buhay, ang may isa sa katuparan ay ang mabuti. Ang mabuti. Sana makita rin natin sa ating sarili. Yung mga practical tips dyan sa prayer, sa pagkaunawa natin ng ating sarili at ang relasyon natin sa Ama. I-apply natin. At walang ibang mabibenepisyo kundi tayo. Mananayin po tayo. Aming Ama, kami po ay